kay buti mo, Panginoon. Tulad ng isang bridegroom na magmumula sa kanyang pavilion, ay tulad ng isang kampyonato Ay galing sa na nagagalak iyo, di ka na tumakbo magbabago. dun sa kanyang patutunguhan. Kay buti Kung papansin po natin, Panginoon, sa ating kapanahunan, walang maraming ang nasasawi hindi dahil sa pulit. makadaig sa'yo. Marami ang nagsasawi dahil sa Awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Dapat mong pagsumakitan at ikaw, ako, tayong lahat ay pagkakuan ng Diyos at mabuhay ng ating kalooban at ipagkakaloob ang lahat ng ating mga Kahit na anong danasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong sakitin ko, wherever you go, wherever you do, ano man ang pinagkakabalahan sa iyong lakot ay nakukuha, may magandang bagay at darating at naghihintay sa iyo. walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa'yo, di ka magbabago. Lord. Amen. Tanang na Diyos, dakilat at kapangyarihan, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa mga oras nito, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinadakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpupuri at papasalamat kami sa iyong katapatan at kabutihan sa aming lahat, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobin manawan na kami po inyong samahan, iyon at yung mapagpatulipalang kamay, kabuti ng lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may karamdaman at sakit, inyong lubos na pagalingin sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangina at bibigatan, inyong pag-aanin palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling ang itataas, inyong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo rin po higit sa lahat ang hipapawil at ang lahat ng makasusumpong dito. Nawid higit ang mabuting balitang iahatid natin, O Diyos, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Ating papurihan ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Brethren, let us take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 3, verses 15 and 16, and move to verses 21 and 22. Apat na talata ito.
The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Christ. John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my Son whom I love. With you I am well pleased. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kita kinalulugan. Mga kapatid sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita na kinalulugan ng buhay na Diyos para sa ating lahat, buhat sa Panginoon sa unang gawain ng taong 2022. Palakpakan natin ang malakas ng buhay na Diyos. Mangyari pong maupo ang mga may upuan. Sabi ng ating kapatid, hanggang alas 5:30 daw. Ang rason, hihigpit na naman. Bakit? Sisiktahin daw yung mga unvaccinated. Kawawa naman. Anyways, still, blessed Merry Christmas pa rin and Happy New Year sa inyo lahat. At pinagpalang araw, madaling araw, gabi sa inyo lahat. Kayo mga nanonood sa broadcast nito through our YouTube channel, Kapahayagan TV channel. Saan man dako kayo naroroon, ano man ang iyong pagkakabalahan, tinitiyak ko po, sa puno at awa ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Bago ko po simulan ng paghingiling nito, paalala ko po, huwag kaliligtaan na suportahan itong panibagong party list na itinataguyod at ina-advocate ng ating mga napunong lingkod. At ito'y nakaugat sa titulong Family Appointment with El Shaddai. Ang pangalan po ng party list nito, Ang Pamilya Muna. Kaya, yung mga hindi pa alam na mayroong bagong party list, hikayatin ng bawat isa na suportahan natin itong Ang Pamilya Muna party list. Sapagat ang tinataguyod ay para itaguyod
ang pamilyang binuklod ng Panginoon. Kung naman ang isusunod na magiging representantes ng ang pamilya muna party list, yun din ang ipaglalaban sa Kamara de Representantes ng Pilipinas. Kaya pagdating ng January 29, lahat ay magtitipon-tipon sa Angeles City. Kumbaga parang pastoral visit natin bilang suporta sa ang pamilya muna party list. Hindi ko alam kung kinanta dun sa ibang mga prayer meeting. Kaya kumbaga parang tayong nagpa-pastoral visit sa Angle. Kung doon, si Brother Mike ang nagpa-pastoral visit sa mga lugar, ngunit ngayon, dahil sa naging sitwasyon ngayon, ang mga PFCC, NCR, GMA ang magsisilbing sponsor na tila baga parang pastoral visit. Nangangalagan parang tayo ang nagpa-pastoral visit sa banang lugar ng Angeles City. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa paalala ko po, maging sa mga unvaccinated, kung ayaw yung mangyari yung kinakatakutan, magpapakuna lahat. Kasi yung mga unvaccinated raw, either stay home or bilangguan. Nako. Kaya yung mga ayaw magpapakuna kayo. Ako, naka-fully vaccinated July 26 last year. And after 6 months daw, booster. Kaya by February, ang inyong lingkod, booster, experience din ang booster shot. Amen. Alam niyo, yung bakuna na booster shot, isa yan sa protection. Hindi po kagaya ng haka-haka ng ulo na sinasabi ang nagpapakuna raw, magiging zombie. Yung nagsasabi ng ganon, yan ay tula ng mundo at taliwas sa pinag-aarasan ng ating simbahan na Oratio Imperata for the protection against COVID. Yan ang tumataliwas sa dinadasal ng CDCP na Oratio Imperata for the protection against COVID-19. Mahalaga po yung bakuna sapagkat yan po yung dagdag protection. Kaya po yung nagpabakuna rin, kaya gusto ko rin bumaba rin ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Lalo na, pagaya nga, meron namang variant na naman. Ay ambot nga ba kanino? Anyways, bilang panimula ng ating pagninilay, sa Ebanghelyong atin pong binasa mga kapatid, kung saan ang ating Panginoong Kristo ay binautismuhan ni San Juan Bautista. At habang nanalangin ang ating Panginoong Hesus, ay nabuksan ang durungawan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At doon may isang tinig mula sa langit ang nagwika, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Yan ang sinabi ng sangkinig mula sa langit sa Luke chapter 3, verse 22b. Kaya ito po ang ating tatalakay ngayong hapon na siyang ebanghelyo para sa darating na linggo. God pleases Jesus Christ. God pleases Jesus Christ. Amen.
kinalulugdan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang ating Panginoong Hesus Kristo, nang siya'y bautismuhan sa ilog Jordan, napuspos ng banal na Espiritu. Kaya siya kinalugdan ng Diyos. At tayo rin, sa kabila ng sitwasyong tulad nito, at may distansya, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa mga variant na yan. Ika nga ng ating tulong lingkod noong Sabado, isang variant ang tayong alam, ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, napakaganda po ang unang bunso ng taong 2022. Ang ating preaching password para sa Ebanghelyo ang ating matutunghayan para sa darating na linggo is for peace of God pleases Jesus Christ. Apat na P of God pleases Jesus Christ. The first P of God pleases Jesus Christ stands for perfecter or perfect. As God pleases Jesus, let us know that He is the author and the perfecter of our faith. Saan ko po hinango, mga kapatid, sa pananampalataya? It's found in letter to the Hebrews chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sa pananimita, itukoy natin ang ating paningin hindi sa balita ng mundo, hindi sa fake news na sinasabing magiging zombie ang mga nagbabakuna. Itukoy natin ang ating paningin kay Kristo Jesus na pinagulutan ng Diyos, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya rin nagsasakdal nito. The author and perfecter or finisher of our faith. Amen. Kung kayo'y nananalig at nananampalataya sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus na siyang kinalulugdan ng Diyos na sa langit, siya, ang parang virus na dumating, bakunado man sa hindi bakunado, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Amen po ba? Kaya pinapaalala ko po sa mga ayaw magpakabuna, huwag kayong matakot sa bakuna. Hindi po alam na yung bakunang yan, kasama yan sa dinadasal na orasyon imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Kaya nga dinadasal ng ating simbahan. Siyempre, yan ay addition, parang kawal din na nagpoprotekta para lahat ng virus na magtatransmit mula doon sa mga taong mahawaan ng ganong virus, di tatablan. Alam mo, nung unang experience ko magpaswab, halos umara yung aking ilong. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Ano ba itong ginagawa ito na susunod ng ilong ko? Sabi ng Diyos, huwag ka matakot.
Kung sa tingin mo magiging positibo, hindi ko hayang maging positibo. Magiging negatibo ang resulta ng swab test. Salamat sa dalawang pumalakpak. Amen. Imagine nyo, after ilang araw na nagpa-swab test, October 2 last year, ang resulta negative. Bakit? Sapagkat protektado ako. Una ng banal na dugo ni Kristo, pangalawa yung bakuna. Salamat sa pinapumalakpak. Amen. Now, the second P of God pleases Jesus Christ stands for Prince of Peace. Jesus, pleases by God, must be called Prince of Peace, since he was birthed by the Virgin. According to the book of Prophet Isaiah, Isaiah chapter 9 verse 6 said, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Amen. Kung mga parang yung kinakanta tuwing give thanks eh. Crowning King of Kings, crowning Lord of Lords, Wonderful Counselor, the Mighty God. Amen? Palapakan natin ang buhay na Diyos. Ang ating Panginoon, tinawag siyang kahangahanang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. At yun ay ang Panginoong Yesus, kinalulugan ng Panginoon ng ating buhay na Diyos. Matapos siya'y mabinyagan sa ilog Jordan, binagsak ang prinsipe ng kapayapaan ang ating buhay na Diyos. At yan ay si Kristo Jesus. At kapag tayo patuloy na maniwala na ang tunay na Diyos na si Kristo Jesus ay pinalulugdan ng kanyang Diyos Ama, tiyak tayong lahat ay ligtas sa anumang peligro, lalo tigil sa ating kalusugan. Amen. Now, we move to the next. The third P of the word of God pleases Jesus, it stands for peace, kapayapaan. Katulad ng awit na ito, "My peace I give unto you, is the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand." Lalo na kapag mayroong tinatawag na variant. Peace to know, peace to live, my peace I give unto you. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus, who pleases by God, gives us peace. According to John chapter 14, verse 27, ito ang sabi ng Panginoong Yesus, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid."
According to John chapter 6 verse 33, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. Ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matatakot. Kapag kapayapaan ang naghari sa atin, may COVID sa walang COVID, huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoong Hesus, I have overcome the world. Pagkatagumpayan ko ang daigdig. Amen. Manalig kayo at manalig tayo sa Kanya. Huwag tayong matakot sa sinasabi ng balita. Bagamat kahit tayo nasa alert level 3, dahil sa bumabalik na lang sa tinatawag na high risk, huwag tayong matakot. Kasama pa rin natin si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak mo parang bigay tayo na. Now, we go to the last P of God pleases Jesus Christ. Fourth P of God pleases Jesus Christ stands for powerful. It's found in the letter of James chapter 5 verse 16. This is what I discovered. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Lalo na yung mga wala rito dahil tinatrangkaso daw. Ito ang pabot ng Panginoong Hesus sa mga tinangkaso. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Magpalakpak sa Panginoon para Amen. Ang panalangin ng tao matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kung iuusal natin ang ating pagkakasala sa ating kapwa at magpanalanginan sa isa't isa, kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, maging kayong manonood sa YouTube channel na to at maging sa ibang social media page. Tandaan mo po, kung kayo ay magsisik malikod sa kasalanan ng bawat isa at magpanananginan sa isa't isa, kayo'y pagagalingin ng buhay, banal at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Lahat ng umimin, kinalulugdan din ng Panginoon. So tandaan po natin itong 4P, 4 na P ng kinalug upang kalugdan 4 na P of God pleases Jesus Christ. Protector, Prince of Peace, Peace,
and powerful. Amen po ba? Dahil sa request na hanggang 5:30 ang pagtitipong ire. Dahil ayaw nilang madindan sa daan. At ayaw nila na may mga nanguhuli. Ha? Kung paanong kinalugdan ang ating Panginoong Yesus, kaya tayo pong lahat ay kanyang kinalugdan. Purihin natin ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At sa oras na ito, pinanayaan ko pong tumayo. At awitin natin ang awit ng pagiging kalugid-lugod. Ang mga gamba ay nagmamalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karabay mo sa bituin. Huwag kang mangangamba, mag-isa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karabay mo sa bituin. Ang Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay ko. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag ka na mangangamba. Diyos sa mga makapangyarihan, nagpupulot ng papasalamat kami sa iyo. Salamat sa apat na P kung paano kinalugdan mo, O Diyos, ang iyong bugtong anak na si Kristo Jesus, na siya yung perfecter ng aming pananampalataya, na siyang tinawag na prinsipe ng kapayapaan buhat ng siya'y isilang sa daigdig na ito. Kung paano niya iwan sa amin ang kapayapaan at gaano powerful ang panalangin ng taong matuwid. Kaya o Diyos, sa oras na ito, nagsisisi kami, tumatalikod sa aming mga nagagawang pagkakamali, pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, lubos ang aming pasasalamat sa nakalipas sa taon na patuloy mo kaming sinamahan upang sa gayon kami lahat ay patuloy na kalulugdan mo tuwing na. Bagamat may mga nangyayaring sitwasyon sa daigdig nito, tayong ikaw lang, O Diyos, ang magpoprotect sa buong Pilipinas at sa buong daigdig laban sa anong kasing salot, lalo na ang pandemya nito. Kaya naman, Panginoon, patuloy ko pong pinataas
ang aming mga kapatid na wala rito. Anumang klaseng karamdaman ang dumako sa kanila, abutin mo po sila ng iyong pagtagaling na kamay. Dinadalangin ko na silang lahat ay lubos mong pagagalingin. Kaya sa dakilang pangalan ni Jesus, ano ang klaseng variant na yan, lalo na itong Omicron variant na nagkalat sa buong daigdig, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, ikaw ay aming pinawalan ng bisa ng kapangyarihan. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, aming sinasakawan ang lahat ng gawa ng Diablo, malikha sa kanasat ang lahat ng kanyang pangkawan, at itinatagay ko sa apoy ng impyerno in the mighty name of Jesus. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, aming inaangkin, tapos na ang pandemya ito. Everybody say, everybody say, wala na, finish na si COVID. Again, pagtalaan mo po ang nagtaguyod ng iyong gawain dito sa Purok 3, Mulawin Annex. Simula kay Sister Celi Domingo hanggang sa pinakamaliit na lingkod, kasama ang dalawang mga awit na ito at ang mga nagsusuporta ng nandito. Patuloy na kong pagpalain, sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging yaon mga nanonood sa channel na ito sa Kapahayagan TV channel via YouTube at maging sa Facebook. Patuloy itong pagpalain at sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ano man ang kanilang kahilingan na nasa isip pa lamang ng aming mga kapatid, inyo pong tuloyin at ipagkaloob. Sa iyuhan ng libo-libong anghel ang bawat sulok ng kanilang mga tahanan. Inayo sa kapahamakan ang bawat tahanan. Seal with the millions of angels in every houses of every worker's here in Mulawin Annex. And I pray, O Lord, that this coming next month, by faith, that your ministry in Our Lady of the Holy Rosary Parish, Lower Bikutan Chapter, must be pushed through to reopen. Yes, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na itong darating na Pebrero ay mabuksan muli ang iyong gawain sa Lower Bikutan Chapter, sa Mother Chapter ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Oh, by faith. Hallelujah. Kaya pagpalay mo po ang bawat isa. Pagpalay mo po ang turang paroko ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Kasihan ng iyong banal na Espiritu ang turang paroko ng simbang ito, upang ang aral at turo ng simbahan na patuloy namin sinusunod, lalo na sa may patuloy na may palaganap ng iyong mga salita sa pamagitan ng gawaan nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakot dalangin, kaisa ng panalangin ng aming ina Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel na sa langit, sa pangalan ng iyong buntong anak, ang aming Panginoon at Tagapagligtas, Panginoong Yesu Cristo, na nabubuhay na daharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen at Amen. I pray that coming February na ang gawain sa Lower Bigutan Chapter ay mari-open na sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat,